Ngayon, pakinggan natin. Mukhang sinasabi dito ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, is walang kwenta si Amy, hindi kailangan si Amy doon sa ICC. Oh, Senator Amy Marcos ng kanyang 'di ba friends sila? Friends sila. Si Inday Sara Duterte ho, mga kababayan, nahaharap po sa impeachment. Ano po? Nahaharap po sa impeachment, mga bossing. Ang vice-presidente. Siyempre, ang magiging mga judge po dyan, ang mga hahatol po dyan, mga bossing, ay wala pong iba, kundi ho, yung mga senador natin. Ngayon, mga kababayan, kung ang nakikita natin ho, yung i-impeach kasama yung mga judges o yung mga magiging judge, ano po ang iisipin natin nun, mga boss? May pagkabayas na, di ba? May pagkabayas na ho agad, mga kababayan. So, iisipin natin, etong mga to, kaibigan pa nga. Sa korte nga ho, mga kababayan, inaalam pa yan. Yung magiging judge, kaano-ano kaya nung mga nagrereklamo at inirereklamo dahil baka makaapekto. Dito, kapalan na ho ng muka, mga bossing. No? Kapalan na ho ng muka. Sila Marcoleta, magiging judge yan. Pero kasama nila vice-presidente. Si Robin Padilla, magiging judge yan. Kasama-kasama ng vice-presidente. Sino pa? Yang mga yan, sila Bato de la Rosa. Diba? Para naman ho tayong sinasampal na impeachment kayo, number game sa impeachment. No? Hindi kami matatalo kasi etong mga kaibigan ko, iboboto ako para hindi ako ma-impeach. Para naman pong isinasampal sa atin nila. Dapat ho ako, mga bossing, sariling opinion ko ho ito. Dapat etong mga to ini-inhibit agad. Di ba? Hindi na pinapayagang mag-judge, mga kababayan. Bakit ho? Alam naman natin na magiging bias yung mga yan. Ho? Hindi na ho sila nahihiya sa atin na ano pakialam namin? Wala pang impeachment, pipigilan ko ang impeachment. 'Di ba? Magkakasama sila. Si Amy Marcos, magiging judge yan sa impeachment. Diyos ko po. Hindi naman mga nahihiya. Pag ako naging senador, nako, ayaw ko. ayaw kong pumapasok sa trabaho eh. Sabi nga po, 'di ba, ng ibang mga vlogger, si Mark Ramos, walang trabaho 'yan. Sabi ng mga ibang vlogger, si Mark Ramos, walang trabaho 'yan. Ay totoo naman ho, wala ako trabaho. Mga kababayan, sabi ko sa sarili ko kasi noon, kasi kami, talagang mahirap po kami. Laking tondo po ako, mga kababayan. No, laking tondo, ipinanganak akong tondo. Sabi ko, ayaw ko habang buhay na ganito yung buhay namin. Nagsumikap ako ng maaga. Pinangako ko sa sarili ko, by 40 years old, hindi na ako magtatrabaho. 40, no? Trabaho. Hindi ko hinayaan yung sarili ko na 70 anyos na ako, nagtatrabaho pa ako. Diba? Dapat pag mga ganun na, hayahay na yung buhay mo, paupo-upo ka na lang. Trabaho. Ano na tayo? Kumbaga, pag ganito na lang, ayoko pumapasok na 8 oras. Bring home PRRD, sabi ni Manang, hindi P-up. Ano yun? Tuloy. Nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni President? Nag-submit pala ng findings ng hearing ni Amy Marcos. Para 10 yun. Para ipa-aresto sila bagong PNP chief.
na si Nicolas Torre III. Para saan pa po kaya yun? No? Bukod ho, kasi sa nakikita ko, na ginamit lang po yung hearing na yon para po, no? Para po doon sa kandidatura ni Senadora Aimee Marcos, wala na po ibang makita. Sinisigawan lang lang naman nila sila Torre doon eh. No? Pero kapag kay Boying Remulla, hindi sila makapalag. Pag si Torre ang kinakausap, pasigaw, kailangan ang isasagot ni General Torre sa kanila, mga bossing, kung ano po yung gusto nilang marinig. Pero kapag si Boying Remulla ang kausap nila, nako, mahinahon no. Alam nila hindi sila papalag eh. Di ba Chi One Squad? Oh. At Tommy One Squad? Oh. At Maki Kwan? Oh. At Mabel Kinjo? Tuloy. Presidente. Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Aimee, kaso hindi nga daw payagan. Pero Wala naman din pala. Nakisigaw-sigaw lang din. No? Siguro nakisigaw-sigaw lang din doon sa entablado si Aimee Marcos. Oh. Pero ho, para sa akin mga bossing, foul po para sa ating mamamayang Pilipino yung makikita natin na magiging judge po no sa impeachment ni Inday Sara Duterte mga kasakasama niya. Mga kasakasama ho nila, mga bossing. Halata mo na sa umpisa pa lang na magiging bias yung kanilang hatol. sabi niya, there will be another time for that. Okay. GMA. Si Roque pala yung nasa likod, yung nagsasalita, yung taga-kumpas, kung sino yung mga magtatanong. VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Di ba? Ibinlag ho natin yan at nireaksyonan po natin yan. 88% ng mamamayang Pilipino ang gusto ay harapin ni Inday Sara Duterte yung impeachment, sagutin. Kaya nako, Chis Escudero, kung sakali na iuurong mo na, paurong-urong ka hanggang, ewan ko kung ano plano mo. Sabi nung nasa balita, para makapag-stay ka lang daw para bilang Senate President. No? Alalahanin nyo 88% ng mamamayang Pilipino ang gustong marinig ang kasagutan. Gustong makita o malaman kung saan napunta ang pondo ng bayan. Tapos iuusog-usog nyo. Nako, mananagot kayo sa taong bayan. Di ho ba? Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi nyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88%. Kasama daw ang ating Vice Presidente doon sa 88% mga bossing. Na yan na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan. Wait lang ma'am, thankful kayo na malinis ang inyong pangalan. Binigyan po kayo ng pagkakataon doon sa Congress para magsalita po. Yung mga congressman mahinahon na nagtatanong sa inyo. No? Binigay po sa inyo ang due process doon sa Congress pa lang. Kaya lang, pag naiipit na, sumasakit na po ang dibdib ng mga tao ninyo. Bakit hindi nyo po ginawa doon pa lang? Bakit kailangan umabot pa sa impeachment? Tingin ko naman miski ako maging vice presidente o miski ako maging presidente. Ang unang gagawin ko mga kababayan, hindi ko na paaabutin ng impeachment yan.